Okay, good morning to each and every one of us. So, while the topic about aliens are escalating more than ever, alam niyo, may mga new revelations po dito, mga nadidiscover, especially from the way back, nung mga siguro mga 18th century, 7th centuries, meron mga ibang theories na ngayon na ini-entertain na how about yung mga miracles daw noong na kinikilala noon ng, alam mo na, ng isang relihiyon na nag-took place daw yung mga miracles, yung mga milagro, hindi raw kaya aliens yon, lalo na yung pinakamalaking milagro, no, na mga kinikilala, di ba, na sinasabi nila, nag-miracle daw, ganun-ganon, nakita sa langit, marami nagsasabi aliens daw yon, no? So iba-iba. So maganda rin, nakakatulong din itong alien topics na ito para ma-unfold yung dapat ma-unfold, kasi alam niyo ang Panginoon, yung mga bagay maski nung noon-noon pa, talagang gagamitin din niya yan para ma-unfold. I mean, para matulungan yung escalation nitong topic na ito, sapagkat na ako po'y talagang naniniwala itong tungkol yung topic tungkol sa mga alien na ito ay talagang magiging napakalaking factor sa end times or sa tribulation, no? At makikita po ninyo dito, may vision po pala si John, no, tungkol sa mga frog, sa mga palaka. Kung titignan mo ang mga palaka, hindi po ba, it looks like parang ano nga, parang alien. Pero tignan po ninyo mabuti, hindi, kidding aside, tignan po ninyo mabuti. Yung mga bagay po kasing ganyan, talagang nasa Bible po yan maski Old Testament pa Hindi ba yung mga fallen angels nakapag-asawa ng magagandang babae? No? At sila po ay nagkaroon ng mga anak, yung mga Nephilims. Kaya nga po ang Diyos, ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha, no? Dahil sa totoo lang po, at makikita po natin sa katotohanan po, no, na talagang pasama na po ng pasama ang mundo noon, no? Mga Nephilims, masyado ng siguro kinakalat na yung lahi, na ano po, napuksa po lahat ng yan, at walo lang po ang nakaligtas. Ngayon may mga tsuri na nakaligtas na, wala na po nakaligtas na Nephilim, wala na po nakaligtas na mga kung ano na pa yung mga malalaking hayop dati. Sabi nila dati raw meron pa raw pong dragon na malaki raw kanila, ewan ko lang po, hindi ko po alam yon. Meron daw dinosaur, ako naniniwala ko siguro may dinosaur dating napakalaki, dahil napakalaki ng dinosaur na yan, no, hindi pinabayaan ng Diyos na mabuhay pa yan, dahil sa pagbuhay yan sa panahon natin yun, tatapakan tayong lahat yan, patay tayong lahat. Pero yes, ako naniniwala po ako doon, kaya purpose din ng Diyos na yung unang mundo ay gunawin para ilatag na po itong bagong mundo, which is patapos na rin po ngayon, no? Ayan po, marami po mga tsorya, pero ito pong tsuri tungkol po dito sa mga aliens, ako personally po nung narinig ko po yan, no, ay kaya nga po kinuha yung atensyon ng mga pastor, dahil mag-iingat daw, itong sabi nila dun sa indoor meeting, mag-iingat daw dahil baka raw yung mga church member ay makarinig ng mga tungkol sa aliens, di ba, yung mga tipong ganyan. Pero ako naniniwala ko it's one way na buksan ang kamalayan ng tao tungkol sa mga aliens. Mas sabihin mo nag-closed door meeting, ang point dito, binuksan na yung kamalayan ng mga tao tungkol sa aliens. So ngayon, marami po ngayon na nag-entertain yan. Okay, ang mga tao po ngayon, di ba sabi ko po, napakahilig po sa mga sci-fi, napakahilig po sa mga, yes, pero hindi po nila alam, mas real, mas totoo ang mga bagay ng Biblia kaysa sa mga bagay ng alien na yan. Dahil kung tutuusin, ito pong conclusion ko dyan, yung mga alien na yan, mga demonyo po yan, mga fallen angels po yan. Makapagpakita man sila ng mga parang tinatawag na mga miracle o mga kakatwa sa himpapawid, devils po yan, no? Para dinlangin ang tao. Tandaan po ninyo yung keyword, panlilinlang, pandidisib, pandaraya, no? At gagamitin po yan ng Antikristo sa kanya pong, sabihin na natin, sa kanyang ministry, sa kanyang panunungkulan, whatever you call that, sa kanyang rule, yan, mas magandang yan. Magro-rule po kasi ang Antichrist talaga dito po sa mundo. Actually, 7 taon po yan, pero ang pinakamatinding ruling niya sa mundo
ay nung pagkatapos na po niyang iakyat ang kanyang sarili at sabihin siya ay Diyos. Nako, chaos po talaga yon. Kaya alam nyo, sinasabi ko sa inyo, while there is yet time, pinakamaganda pong masave nitong church age. Dahil mararapture ka, hindi mo mararanasan ng 7 years of tribulation. Pangalawa, you will be with your relatives sa heaven, na mga nauna na, yung mga believers. Makikita mo sila doon. Siyempre, ang pangatlo, para hindi ka rin magdanas ng paghihirap dito sa lupad sa loob ng 7 taon. Dahil, alam ninyo, yung tribulation na yan, makinig pong mabuti ito, gusto kong i-strike sa puso ninyo to, hindi pa yan naranasan kahit kailan. No? Walang katulad yan. Kaya pag nag-rapture na at naiwan ka, napakalaking bagay sa inyo yan. You have to choose between your comfort and your salvation. Okay? Between your physical body and your soul. Mamimili ka na nun. Kasi pag pinili mong comfort dahil dito sa lupa, komportable ka, masyadong maganda ang buhay mo dito. Actually, kaya ka nga naiwan dahil hindi ka mahilig sa mga spiritual matters. Pag nakakarinig ka tungkol sa Bible, pinagtatawanan mo lang. Pero pag nakakarinig ka naman tungkol sa mga aliens, interesado ka, doon sa mga hindi totoo, interesado ka, ay talagang yun yung delusion. Hahayaan ng Panginoon na magkaroon ka ng delusion para papaniwalain ka na sa kasinungalingan sa halip na tumanggap ka sa katotohanan. No? Kaya pag naiwan ka na dito at na-realize mo yan, left behind ka na. Mamimili ka na ngayon. Paano yan? Nung church age, mayaman kami, ganun-ganun. Ayaw kong mawala yun. Abay, syempre, normal na way of thinking ng isang tao yan. Pero tandaan mo, pag tumanggap ka ng marka ng halimaw, mark of the beast, meron ka ng seal of ownership ni Satan forever. Kaya you are bound for hell. Okay? Tandaan mo na yan. Sa unang lagay pa lang nung sa ulo mo o sa kamay mo, taga-impyerno ka na talaga. Taga-gehena ka na. Meron ka ng selyo. Isipin mo to, pipiliin mo ang comfort. Kasi komportable ka nung church age, yes, check. Pero pipiliin mo pa rin ang comfort during the tribulation? Tandaan mo, 3.5 years lang. Kung pipiliin mo ang comfort, 3.5 years ka lang mamamayagpag. Kasi right after that, magse-second coming na si Lord Jesus at kasama po kaming mga born-again Christians na tumanggap kay Jesus as Lord and Savior dito sa panahon ng church age. Kaya wala ring kwenta. At anong mangyayari doon sa mga tumanggap ng tatak ng halimaw? Doon na po sila, doon na po sila ilalagay during that time. Right after that, ilalagay muna sila sa temporary detention na Hades. Ito po mangyayari doon sa mga nagtumanggap ng tatak. Pag nag-second coming po ang Panginoong Hesukristo, sa Hades muna sila. Kasi meron pong ultimate na paghatol, merong dakilang paghuhukom. No? Yun po yung sa katapus-tapusan po ng kalahat-lahatan na po yan. No? Yung final judgment na po yan ng mga unbelievers. Yung iniluwa nga yung mga patay, di ba? Yun na po sila na po yun. Then after that, itatapon na po sila sa Gehenna. Okay? Pero yung Antichrist at saka yung false prophet, nandoon na po sila. Nauna sila ng 1,000 years doon sa mga tao pa lang na, yes, dahil sila po nasa temporary detention pa lang. Kasi si Satanas, pagkatapos po ng tribulation, ikukulong po yan ng 1,000 years. Jesus will reign in this world for 1,000 years with perfect peace. Pero pansamantalang pakakawalan si Satanas, bakit? Para mamili ang tao between right and wrong. Right or wrong. Kasi ganun po talaga, it's a matter of choice, di ba ba? Naintindihan na po ninyo yun. Okay? So, yun lang po ang gusto ko pong sabihin. Naging maingay ngayon yung aso. Huwag nyo na pong papansinin. At hayaan na po ninyo. Yan po talaga yan. Okay? So, ayun. As long as you know all of this, huwag nyo iturin na doktrina ito. Iturin nyo po ito na truths na anytime mangyayari na po. At huwag papadaya sa mga UFO. Alam ko naman di kayo papadaya kung matagal na kayong Kristyano. Share na lang po yun sa mga kapitbahay nyo, hindi man nanampalataya, baka magoyo. Mahirap na po. Okay? Thank you. God bless sa ating lahat. Have a happy day. Thank you.